Sound check. Hello, sound check. Test mic. 1, 2. Hindi ako sigurado kung meron tayong audio. Naririnig niyo ba ako? Kasi alam niyo, ito yung second day dito sa hotel. Magandang gabi sa inyong lahat mga boss. Chipa mo, sir. Alas 9:44 ng gabi dyan sa Pilipinas. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Umpisahan na agad natin ito. Ano po? Wait lang. Hindi gumagalaw eh. Baka mamaya wala akong audio eh. Hinihintay kong mag-live. O ayan. Iba ang kwarto, sabi ni Shiro Kansaki. Medyo mahina. Medyo mahina. Sandali lang ha. Ayusin lang natin ng konti. Baka mamaya is hindi nakakonect doon sa mismong speaker. Headphone, microphone. Ito. Tama ba ako? Headphone, output. Speaker. Naku, hindi ko na i-set out. Ay, loud and clear naman pala eh. Nasa ICC ka ba, idol? Ayan. Press 1 nga kayo kung rinig nyo ako, pero actually ako, wala talaga ako naririnig sa audio ko. Press 1 kung malinaw at naririnig nyo yung audio ko, mga kababayan. At press 2 kung wala talaga. Sabi ni Sir Chris Angel, nasa Pilipinas ka ba, Boss Mark? Opo, nandito lang tayo sa may bandang Fairview. No, sa Pilipinas. Hindi, wala. Game. Mga bossing, mamaya ko na kayo sa shoutout. Umpisahan na muna natin na mabilisan ito. Sabi natin doon sa ibang mga vlog natin na si Alan Peter Cayetano ay parang nagiging si Bato de la Rosa na po. Na yung tipo hubang nawawala na sa sarili talaga. No? Yung naalala niyo si Bato de la Rosa noon noong naipit siya doon sa Senado. Muntik nang hindi makalabas at muntik nang mailipad po sa ICC. Naalala niyo yung mga sitwasyon at pagkakataon na yon? Yung mga mukha ni Bato de la Rosa na putlang-putla, hindi alam kung ano ang sasabihin, no? Na halos umabot sa punto na parang tanga na nagkakanta-kanta doon sa Senado. Gano'n na din yung nakikita ko papunta kay Alan Peter Cayetano ho, mga bossing. At hindi lang pala ako ang nakakapansin at hindi lang din ho kayo ang nakakapansin kay Alan Peter Cayetano. Dahil ho, mga kababayan, mismong etong si Erwin Tulfo, yun na din po ang sinasabi, mga bossing. Ano po? Pakinggan niyo po si Erwin Tulfo, ha? Diferensya sa pag-iisip. I think he started Umpisa pa lang ho, no? Unang banat pa lang, mukhang may diferensya na sa pag-iisip. diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as Senate President. Nag-iba ng takbo Yes. ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, Totoo, doon ko din ho nakita yan. Nung una, happy pa eh. Pagkakaupo po bilang nung pagkakaupo bilang Senate President ni Alan Peter Cayetano, happy pa siya eh. No, tapos yung sila Robin Padilla, biglang sumobra yung mga angas. Di ho ba? Biglang sumobra yung mga angas nila Robin Padilla. Nag-iba ugali nila. Akala mo naging wild. Akala mo hindi na matatapos yung pagiging Senate presidency ni Alan Peter Cayetano. Sinama po, mga bossing. Ilang araw lang napatalsik na doon na nag-uumpisa, no? Na yung umuugong na babawiin na, papalitan siya bilang Senate President kasi nga hindi nagustuhan yung mga nangyari sa ilalim ng pagiging Senate President niya. Biruin mo, ilang araw lang yun ha. Pero may putukan pa. Di ba? Ilang araw lang ho na naging Senate President si Alan Peter Cayetano, pero meron pang 27 bala na nakawala o pinakawalan doon sa kampo pa ho nila, mga bossing. Siyempre, yung ibang mga senador dyan, napapaisip, bakit ba ako dito nasama sa majority ni Alan Peter Cayetano? Tapos ang gulo-gulo. Mapapanood pa yung mga pagbablog ni Peter Cayetano. Doon din nagsimula yun eh. Yung nagsinungaling siya sa mamamayang Pilipino, ang sabi niya, sino ba naman ang hindi matutuwa? No? Maging Senate President ka nang hindi mo kinakausap, nang hindi mo
kinukumbinse, hindi mo liniligawan itong mga senador na ito. Tapos ibinuko siya ni Robin Padilla na siya naman pala yung kumolekta ng mga tao para iluklok, iupo siya sa pagiging Senate President. Diyan na nag-umpisa hanggang doon sa nag-live na si Cayetano. Eto po, pinuputukan po kami. Hinahanap ko nga po dito sa bunganga niya kung saan po banda pinutukan. Wala, wala naman ako makita. Bagkus ang nakita ng mamamayang Pilipino at nalaman, yung sila Aplaska na bata niya ang nagpaputok doon sa NBI. Huwag din ho kayong magugulat, ha? No? Baka mamaya yung mga DDS sabihin na naman, naku, ayan, si Peter Cayetano, inano na talagang ginigipit na. Kasi po, last month yata yun, lagpas 30 araw na ba yon yung pagpapuputok at yung pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Panigurado po ako, no? Na yang si Aplaska, merong ano dyan, merong nag-go signal dyan para gawin ho iyon, mga bossing. Di ba? At ang nakikita ko na nag-go signal dyan, si Alan Peter Cayetano. So malamang hindi naman po palalagpasin ng NBI yun, mga bossing. Hindi ho palalagpasin ng NBI yun dahil po 27 putok ng barel. Makikita nyo po yung NBI doon sa kabilang building, hindi po magkamayaw kung saan po sila magtatago. Panigurado, pinag-aaralan, masusing iniimbestigahan nila kung ano ang pwedeng mga ikaso diyan sa mga yan ho, mga kababayan. Tuloy natin si Erwin Tulfo. Ma'am Chris Rose, shout out po sa inyo. Hindi ko pala napindot. Kahapon, pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tignan mo, pati postura niya. Hindi na Ipinagdarasal ka na lang daw ni Erwin Tulfo, Cayetano, na bumalik ka pa daw sa katinuan mo. Ano na yung itsura ng postura po, sir? Daahit, di mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Hindi. Ito sa pananaw ko at tingin ko kung bakit hindi na nag-aahit ng balbas o bakit po nagpa-balbasarado si Peter Cayetano. O kung sa Bisaya, ano ba tawag? Bungot? Di ba? Bungutan na si Alan Peter Cayetano. Kumbaga, balbasarado na si Alan Peter Cayetano. Kayo po na mga manonood, kayo ang may kasalanan kung bakit hindi na po nag-aahit si Alan Peter Cayetano. Tsaka yan, si Melvin Matibag. Si Director Matibag, isa din yan sa may kasalanan kung bakit hindi na nag-aahit si Peter Cayetano. Kasi gusto nyong bumalik yung dating malinis sa muka si Cayetano, yung walang bungot, walang balbas. Gusto nyong bumalik, tigilan nyo yung pagtawag sa kanya ng Petra. Tinatawag nyo kasi Petra tinatawag nyo Petra. Siguro sabi, grabe naman itong mga ito. Tawag sa akin, Petra. Kaya, para hindi ako sabihan na Petra, magpapabalbasarado ako. Yun ang nakikita kong dahilan, kung bakit, biruin mo. Ano sabi ng iba? Nagpakulay pa daw ng balbas para maging itim na itim at magmukhang makapal. Para pag pinutukan nga naman. Di ba? Sige, bahala kayo dyan. Tuloy na natin si Tulfo. Yung mga forma niya, pati mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, bigla na lang nagla-live. Sabi ni Sir Chris Angel, wag ng Petra. Mama Alan na lang. Tingnan nyo. Yan ang mga dahilan at yan ang dahilan kung bakit talagang nagpapa-macho effect si Alan Peter Cayetano. Meron naman si Ariel Salinga naman. Isa pa ito, mapang-asar. Ayaw niya ng Petra o di Ellen na lang daw imbis na Alan. Sabi ni Raben Catensa, halata naman na Petra, bahala kayo dyan. Basta ipinopost ko yung mga
yung mga komento ninyo, baka sabihin si Mark Ramos ang tumatawag na ano, na Petra. Hindi, pero kay Director Matibag, di ba? Si Director Matibag, ano sinasabi? Yung Petra na yung pangalan na Petra, ayun ang pambabae. Oh, yun daw. Kasi bumabanat siya. Pero ito, recent lang, may banat na naman po si Petra. Ay, kasi kayo naman kayo nadadamay pati ako. May banat si Peter Cayetano kay Director Matibag na ano daw po, minions daw po, no? Si Director Matibag. Sabi ni Marivic Cambalon, kunwari, macho siya. Mancho. Macho? Anong mancho? Tama ba yung pagkakabasa ko? Kunwari, mancho siya. Macho! Okay, okay yan. Buti na lang nililinaw niyo po. Mapang-asar talaga kayo. Okay, tuloy na natin. Kala ko pagkakabasa ko, kunyari, mancho siya. Okay, macho pala. Game. Intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung matanggal siya 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin. Oo. Tapos eto pa ho, mga kababayan, isang malaking kinakaharap na problema ni Peter Cayetano yung mga flood control nga po. At ito, yung mga flood control, pinakamabigat tingin ko yung sa SEA Games.